Good day mga lords, sablay nga ba ang diskarte ni Coach Ying Giao sa laban nila kontra Converge Fiber Rexers? At itong si Coach Timcon nawalan ng boses. Ito ngayon mga lords ang ating pag-uusapan sa video natin itong kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, humingi pa ako ng like, share, and subscribe. Maraming salamat. Sa unang laban nga mga lords ng PBA Playoffs, Rain or Shine versus Converge sa Game 1 kung saan nanalo dito ang Converge Fiber Rexers 130-118 sa pangunguna ng kanilang import na si Chick Giallo na may score ng 35 points, 17 rebounds, 3 blocks, mayroon pa itong 3 assist. So sa laban na ito mga lords, maganda naman ang panimula ng bawat kupunan, lalong lalo na ang kupunan ng Rain or Shine Elasto Pinters, kung saan nga mga lords ang Elasto Pinters dito sa laban na ito sa first quarter ay lumamang pa sila ng double digits, 26-39. Pagdating ng second quarter, 64-62, 99-96 naman. Pagdating sa third quarter, dito nga lang sa fourth quarter natambakan na nga sila mga lords dahil maaga ngang na foul out ang import ng Rain or Shine. Kaya ito yung sinasabi nga ni Coach Ying Giao, ayon dito nga sa kanya na ito yung kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay niya sa PBA na ang kanyang import ay mapa-foul out nga ng tawagan ito ng maninipis na tawag ng referee ng 3 sunod. At sabi pa nga niya dito, mayroon na sanang pamalit nga mga lords, ngunit hindi nga naipasok yung pamalit nga sana dito kay Dion Thompson at natawagan na ng pang-anim na foul. Kaya dito no choice na nga itong si Coach Ying Giao nga mga lords dahil nga na foul out na yung kanyang import na si Dion Thompson. Ito yung sinasabi ni Coach Ying Giao nga mga lords na yung mga ref ang nagdikta ng laro dahil maganda nga yung mga panimula nila, dikitan pa ang laban, ngunit dahil sa na-fall out nga yung kanilang import dahil sa kagawan ng mga referee, so dito nga mga lords tuluyan na nga silang natalo sa game 1 ng PBA Playoffs. Dahil dito nga mga lords, sabi pa nga ni Coach Ying Giao ay sana mabigyan ng investigasyon itong mga referee na officiating referee nitong laban nila kontra Converge Fiber Rexers. So sa tingin nyo mga lords, pagkakamali ba talaga ng mga referee o talagang nagkamali lang ng diskarte itong si Coach Ying Giao para nga ma-fall out yung kanyang import na si Dion Thompson? Dahil nga mga lords, itong si Dion Thompson ay maaga nga siyang na-fall out sa third quarter pa lamang. Mayroon pang natitirang 8 minutes and 34 seconds kung saan nga mga lords dikit pa ang laban, 73-72. At bukas nga mga lords ang game 2 at maaari ngang ma-sweep na sila ng Converge Fiber Rexers kung hindi sila makakakuha ng panalo dito. Ngayon mga lords, puntahan naman natin ang naging laban ng Barangay Ginebra San Miguel at saka Meralco Bolts, kung saan dito nga mga lords sa balita ay nawalan nga ng boses itong si Coach Timcon. Kaya naman itong si Assistant Coach Richard De Rosario na lang mga lords ang naging boses ni Coach Timcon, ngunit nakuha pa rin itong makuha ang panalo sa game 1. Ito nga mga lords dahil sa tinatawag na mastery na nga ng Barangay Ginebra San Miguel dito sa kupunan ng Meralco Bolts, lalong lalo na itong si Justin Brownlee. Bago ang laban nito mga lords, nagpahiwatig na nga si Coach Luigi Trello na takot sila sa bagong Barangay Ginebra San Miguel. Kaya ito pinangunahan nga dito mga lords ni Scottie Thompson na may score ng 23.6 assist, 7 rebound at may 5 steal pa para sa Barangay Ginebra San Miguel na umiscore ng 100-92 para kunin ang 1-0 kalamangan sa best of 3 series ng PBA quarterfinals ng dalawang kupunang ito. So dito nga mga lords, ang Meralco Bolts ay maganda ang naging panimula nila, ngunit dito nga mga lords mainit ang naging bakbakan kung saan ay pati itong si Akil Mitchell ay umiscore lang ito ng 19 points, 14 rebounds, 6 assists at 3 steal. At samantalang si Chris Newsom naman ay umiscore ng 20 points, ngunit hindi nga sapat yun mga lords para talunin itong Barangay Ginebra San Miguel. Dahil itong Barangay Ginebra San Miguel nga mga lords, itong si Justin Brownlee naman ay umiscore ng 23 points, 9 rebounds at ang isa pang veterano na si Japet Aguilar ay umiscore ng 19 points at 9 rebounds
At ang kanilang rookie na si RJ Abarientos ay may score ng 14 points at 6 assists. Kaya tulong-tulong dito mga lods ang Barangay Ginebra San Miguel para kunin ang 1-0 kalamangan sa kanilang best of 3 quarterfinal series. At maaari na ring ma-sweep ng Barangay Ginebra San Miguel sa Friday. Bukas na nga ito mga lods, yung game 2 nila. Kaya antabayanan natin mga lods ang magiging laban ng dalawang kupunang ito. Lalong-lalo na yung Barangay Ginebra San Miguel dahil dikitan nga ang labanan ng nitong dalawang kupunang ito ay sa bandang 4th quarter na nga lang mga lods nang magkaroon ng tinatawag na playoff modes itong si Scotty Thompson. Kaya dito hindi na nga napigilan ang 17-4 run ng Barangay Ginebra San Miguel mga lods dahil sa pagtutulong-tulong nitong si RJ Abarientos, itong si Justin Brownlee, itong si Scotty Thompson at saka itong si Japet Aguilar. Kaya dito mga lods nakuha na nga nila yung panalo sa game 1 at antabayanan natin sa Biyernes bukas na ito mga lods yung game 2 kung masiship na nga ng Barangay Ginebra San Miguel itong Meralco Bulls or makakatabla pa ang Meralco Bulls. So maraming salamat mga lods. Kung mayroon kayong mga komento at suggestion regarding dito sa ating panibagong PB updates, i-comment nyo lang dyan sa baba. God bless you all. Bye bye.